Kasama sa drug watch list ng Barangay Payatas B ang pinagbabaril ng mga nakamotorsiklo ng sospek kagabi. Inaulanan ng bala ang dalawang lalaki sa Payatas, Quezon City. Pinasok ng mga operatiba ng Quezon City Police District ang masikip na eskrita ito sa Payatas. Ito na ang naging hudyat sa mga pulis para pasukin ang bahay sa lupang pangako sa Payatas. Pangarap ko po sa buhay is maging seaman po kasi para po matupad ko po yung pangarap ni Papa na hindi niya po natupad. Pangarap ko po maging accountant or kaya po abogado. Ang pangarap ko po sa buhay ay maging animation artist. Ang pangarap ko po sa buhay ay maging isang stewardess po. Gusto ko po maging army po. Gusto kong maging future psychologist po, saka public accountant. Yung pangarap ko po sa buhay ay maging isang sundalo. Gusto ko pong tulungan di lang yung pamilya ko, kundi po yung bayan. Pangarap ko po maging professional singer po at maging teacher. Pangarap ko po maging fashion designer. Pangarap ko po sa buhay maging professional doctor. Yung mga hadlang po sa pagtupad sa mga pangarap ko, yung financial problem po, tsaka po wala pong support yung tatay ko dahil hindi ko po siya nakilala ever since. Si mama po kasi nagtatrabaho lang po siya sa parlor, extra lang po siya doon. Ang pinoproblema niya po kasi yung kada pamasahe ko kada linggo kasi po sa Furby pa po ako nag-aaral din po. Sa financial problem po. Minsan po talaga sa buhay may mga taong galit sa'yo or kaya may mga taong sumisira sa'yo. Minsan po nakakawalang gana din po yung mga gana. Depressed po ako kasi po, mas gusto ko pong hindi nilalabas yung mga saloobin ko. Siguro po yung financial problem po kasi po kahit po na may times na kaya pong gastusan yung pangangailangan pero may times pa rin po na gipit po talaga. Financial problem. Yung financial problem dahil po sa aming kahirapan. Dito na po kami dumedepende sa allowance sa mga transpong natatanggap po namin dito. Yung yung hirap po. Natulong po ng core sa akin, mas tumaas po yung confidence ko, tapos mas alam ko na po yung mga tamang style kung paano po kumanta. Nababawasan po yung problema ng mga magulang namin kasi andyan naman po yung allowance kada linggo para ang isipin na lang po namin yung kung ano yung pambili ng project. Mas naging confident po ako nung sumali po ako sa choir. Dati po talaga, wala po talaga akong talent sa pagkanta. Pero po ngayon, naging confident po ako tapos medyo na-develop na din po yung boses ko. Naibibigay ko po minsan po yung allowance po namin para po makatulong po sa pamilya ko po. Na-improve po nito yung disiplina ko po sa sarili. Natuto po akong magpo at opo at saka po natuto po akong gumalang sa mga magulang ko. Natulungan niya po ako mas mapabuti po yung ugali ko. Tsaka po yung mga nakakasama ko po sa choir, sobrang laking tulong po nila para po mabago po yung buhay ko. Tulong po sa akin yung pagkanta, yung maayos po. Dati po kasi sobrang mayayain po ako matagal po ako bago magsimula kumanta. Ngayon po hindi na po masyado. Yung naitutulong po ng choir po sa pagiging depressed ko po, ayun yung po yung pag nasa choir po ako, nararamdaman ko po yung pagiging masaya po talaga yun.
was waiting up for me, that I called my own. Through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we desire. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. There's a house we can build, every room inside is filled with things from far away. Special things like a part, each one dares to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost our mind. I don't care if they call us crazy. On the way to the world that we desire. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong, but say that you bring me along to the world you see, to the world I close my eyes to see. I close my eyes to see. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. For the world we're gonna make. Nung ako'y nasa sa Payatas bilang karo-paro po, ang isa sa mga very observable sa mga taga-Payatas ay always associated palagi ng tambakan. Kaya nga ako'y nasa labas, pag sinabing ikay taga-Payatas, ang unang pumapasok sa utak ng mga tao ay basura. So sa ganung kalagayan, ninais ko na baguhin yung pananaw o konsepto tungkol sa mga taga-Payatas. Sa history ng Payatas, sila yung nag-initiate na magkaroling para makatulong sa simbahan. Kaya naman talagang very touching ang gesture ng mga batang ito. Kaya naman po, nung ako po ang pumalit kay Father Aldrin, na may transition, in my term, 2009
Nagpumasok ko 7, assistant ng 8. From 2008 hanggang sa matapos ang term ko, 2012, ang Payatas Kids ang kasama ko sa caroling. Sila rin ang nagpanimula ng pagtatayo ng simbahan. Kung sasabihin natin ay mula noon, nagbago ang mukha ng simbahan ng Payatas. Actually, ang pundasyon ng simbahan na yan ay kontribusyon ng kanilang mga caroling noong kapanahonan na yon, na ang kanilang mga nalikom na pera ay ibinahagi sa pagsisimula na pagtayo ng simbahan. Kasama noon ang sabi nilang, piso ko, itatayo ko ang simbahan ko. Sa mga taga-Payatas ay ang boses ko ay katuwang sa pagtayo ng simbahan ko. Yun yung isang mga unang adhikain ng sinisimulan ang Payatas Kids Choir. Habang sila for 2008, 2012, for 5 years of that, napansin namin na kailangan din nilang lumago. Kasi mga elementary sila ng mga time na yon, hanggang pagtungtong ng high school. Sabi namin, kapag dumating ng college, hindi rin naman sila talaga well off, no? Ang mga bata po ito, minsan po yung mga anak po sila ng mga nasa scavengers, no? Mga nandiyan lang po sa paligid lang na Payatas. Na minsan, wala na ho silang plano na mag-aral. Kasi nga ho, wala naman ho talaga yon sa kakayanan ng kanyang mga magulang. Kaya yun po yung naisip namin. Natulungan ng mga batang ito sa paraan na sila ay tumulong sa simbahan, na ibabalik lang namin yung tulong sa kanila. Dahil may pagmamahal sila sa simbahan. At yun po yung na talagang para sa akin ay hindi ko talaga pwedeng talikuran. Kaya po, from then on, I see to it na yung mga gagraduate po ng mga 4th year high school, wala pang K-12 noon, ay makapag-enroll. Kung hindi man sa ibang university, ay sa Adamson na pinapatakbo ng mga Vincentians. Ito yung isang advokasya na sinimulan o nagbigay diwa o nagbigay dahilan sa Payatas Kids Choir. Na makikita natin, ang Payatas Kids Choir ay isang talento mula sa Payatas na nagsasabi na hindi po kami basura, hindi po kami tapakan, kundi kami ay pamayanan ng puno ng talento, puno ng maraming ibabahagi sa labas. Kagaya ng pagkanta ng isang diwa na nanggagaling sa espiritu ng tunay na may pananampalatayang mga bata. Pero kami naniniwala na ang edukasyon ang kanilang magiging susi para sa kanilang magandang kinabukasan. At ang mga batang ito ay talaga naman may paniniwala sila na kaya nila. Mga believers po ang mga batang ito. At nagpatuloy po sila sa paglilingkod sa simbahan. At ginabayan natin at sinama sila. At kami po ay talagang proud sa mga batang ito. Nakapagtapos ang first batch, may second batch. At sa awa ng Diyos, hanggang ngayon, kahit na sa panahon ng pandemya, ay patuloy pa rin sila. At patuloy pa rin ho kami mag-suporta sa kanila at magdarasal sa kanilang kinabukasan.